Hello, good evening. Oh, good evening sir. Sa Bumburadyo Kalibo to sir. Pinapatawagan ka ni Bumburoni. Magpapa-interview daw kayo. Pwede naman. Ngayon na sir. Ngayon na? Oo, ngayon na. Okay. Ready ka na? Kanina pa ako ready. Kasi ibinigay niya yung number niya mo sa akin para inayal kita kasi born siya ngayon. Okay. Sabi ko, parang naka-divert. Naka-divert. Hindi naka-divert. Okay. Standby sir, standby. Sige. Para kayo mag-usap dalawa. On-air pa, on-air. Okay po. Spokesperson ng Cooperative Alliance for Modernized Transport Business Industry Operations sa kabilang linya, spokesperson Sir Louie Tapios. Magandang gabi sir, live tayo sa Bombo Radio Kalibo. Good evening sir. Okay, good evening, Bombo Radio Kalibo. Puro ni Milyones dito sir, yung matakausap. Okay, ay kachat ko po kanina. Okay. So sir, siguro sa tabi ko lang ninyo, minsan na interview ko ninyo sa site ng Discord, sa site ng Manila, minsan na interview ko rin. Nagandahan ngayon, kayo rin sa site ng Cooperative. Okay. Ma-interview natin dito sa Bombo Radio Kalibo agad. So sir, una sa lahat na gusto rin malaman, ano yung Cooperative Alliance for Modernized Transport Business Industry Operation? Ano ang coverage dito sir? Ang Cambio Cavite ay ang scope po niyan ay buong Cavite. So, tinatagpo yan namin noong November 30 na may 23 primary co-ops na sumusunod sa modernization ng ating pamahalaan. Oo. Ilan lahat itong mga ministro ninyo sir dito sa sinasabing Cambio in short itong Cooperative Alliance sa Modernized Transport Business Industry Operation in short, Cambio at coverage dito Cavite. Apo, Cambio Cavite kung amin yan na sabihin. Para madali, no? Para madali. Opo. Ano sir, ilan lahat itong mga members ninyo sa Cambio? So, nung binuo po namin yan 23 primary cooperatives. Puro transport po yan. Oo. Bali, 23, bali cooperative ito lahat, 23. Opo. At pinagsama-sama lang natin for the common issues about the modernization. Oo. Sa 23 na ito ng mga cooperative, bali kayo yung spokesperson sa 23 nito. Opo. Bali kami, more on sa akin po, bilang si Mr. Louie Tabios, member din ako ng primary, na Tredaska naman, kung tawagin namin. May hawak tong 4 na ruta. So, ibig sabihin, ang aming mga kasaping primary, merong van, merong, class 3 yun yung van, at karamihan ito ay traditional jeep, class 2. So, yun po yung medyo pagkakakilanlan. Ang Cambio Cavite po ay humahakbang naman para gawin itong federation. At ang Cambio Alliance, yung Cambio Cavite na yan ay hindi namin iiwanan para pati ang mga korporasyon ay maisama namin dyan. Kaya may nakalagay po dyan, di ba? Cooperative Alliance for Modernization or for Modernized Business Industry Operation. So, ibig sabihin, lahat ng nasa transport na nagmo-modernize kay cooperative, kay corporation, pwede po namin ilagay dyan sa alyansa. Oo. So, sa usapin na, sir, sa usapin na mayroon pa mga hindi pa talaga nagpa-consolidate na mga traditional jeepney. Kamusta naman yan sa inyo? May mga ilang persyento pa ba hindi pa na talaga nagpa-consolidate? So, marami pa rin. Siguro sa balanse, mas marami nakakonsolidate na. Kaya lang kasi ang problema rito, ang nananaig pa rin
yung mga hawak ng mga LGU na mga asosasyon, no? Magkaiba ang asosasyon sa tinatawag nating corporation at saka yung tinatawag nating kooperatiba. So, magkakaiba yon. May mga kanya-kanya katangian yon. So, yung asosasyon, at hindi sila nag-consolidate, automatic po, wala na silang masasabing prangkisa. Oo. So, anong status ngayon ng mga hindi nakapag-consolidate? Kasi, siyempre, tapos na yung deadline ng mga hindi nakapag-consolidate nito. Anong status nito ng mga hindi pa nagpag-consolidate sa mga traditional game niya? Kung magbiyahe pa rin ngayon? Nakakabiyahe kasi suportado ng ilang LGU eh. Lalo pa yung mga tinatawag talaga natin na yung original na mga colorum, nakakabiyahe sila. Oo. So ano ang kagandahan dito, sir? Like kasi laging sinasabi na taga-Facebook na sinasabi na Manila na ano raw, hindi raw maganda itong kooperatiba na ito, may mga kapalpakan daw na sinasabi lagi. Pero marami pa rin mga miyembro na ng kooperatiba. So ano bang kagandahan dito pag miyembro ng kooperatiba, Sir Louie? Kasi ang kooperatiba, ibig sabihin niya na yung tinatawag na simulan muna natin sa consolidation. Sa consolidation, bali isa na lang ang gagamitin yung prangkisa. So, ibig sabihin, lahat na kayo kamay-ari. Kung sino yung may prangkisa na nakasama sa isang ruta, matatawag na siyang consolidated. So, ano kaibahan? Yan ang tanong eh. Ano ba kaibahan niya? Unang-una po, napakaraming bantay ng pagka ikaw ay transport cooperative. Ang dami mong tagabantay kaugnay sa pera. Unang-una, BIR, CDA, LTFRB, OTC, DOTR. Lahat po yan magre-report ang isang transport cooperative. Hindi katulad sa asosasyon, ang asosasyon po basta kung ano yung makolekta nilang dues, parang wala silang responsibilidad na mag-ulat sa ating pamahalaan o BIR o ano. So wala. So ibig sabihin, yun ang gusto ng mga namumuno sa mga asosasyon. Kasi hindi na i-record, wala naghahabol na BIR, wala naghahabol na mga mga miyembro kasi wala nga listahan eh. Kaya kadalasan niya pagdating ng December, ubusin na natin yung ating pondo kung binaipon na pondo mula doon sa mga tinatawag na dues. So pagdating na Enero, wala na naman pondo. So ano kaibahan doon sa kooperatiba? Sa kooperatiba po, sumobra ka ng piso sa pag-uulat, kumulang ka ng piso, mananagot ang pamunuan ng kooperatiba. So, ganun kahigpit po. At saka siguro, yung mga drivers at mga operators ko, kalimang ng kooperatiba, may mga benefits na sila. Like nandiyan na siguro, lahat ng mga benefits, no? Opo, kailangan sumunod tayo sa DOLE. At malilintikan tayo sa DOLE pagka hindi tayo sumunod sa standard ng labor. Oo. Kasi nasabi ng Pisto at saka Manila, parang daw, agrabyado daw yung mga drivers. Kasi yung nangyayari, dati may unit sila. Tapos, pina-phase out yung unit nila. And then, binigyan sila ng modern type jeepney na hindi nakapangalan sa kanila, nakapangalan sa kooperatiba. Just in case daw na magka-problema at gusto nilang kipain ng isang miyembro, wala nang unit, wala nang habong. Parang ganun yung Okay, sinasabi mo sir, yan, operator yan, yung dating may-ari. So, yung operator, isa rin siya sa may-ari. Kung isa lang yung kanyang unit, at napasama siya doon sa tinatawag nating consolidation, kung yan 500, 500 kayong may-ari niyan. So, gano'n. Ibig sabihin, hindi na lang isa yung unit mo. Kaya yung pagmamalasakit, sisikapin mo kasi diyan ka kukuha na ikabubuhay. So, sa driver naman, alam naman natin ang sistema ng ng kooperatiba.
negosyo yan business. Parang corporation yan. Kaya lang, yun nga, ang kaibahan niya sa corporation, sa kooperatiba, nagsishare siya ng puhunan. Lahat yan na may share na puhunan ay kamay-ari. So, hindi katulad sa korporasyon. Halimbawa, isang malaking businessman, kung ano yung pasya niya, yun ang masusunod. Lahat ng kasama niya, puro bayaran. So, si driver, ano ba ang pakilabang ni driver? So, ibig sabihin, yung standard ng labor law, kailangan mo ipatupad, kundi magre-reklamo ang driver. Pero karamihan ng driver, siya rin ay operator. So, ano ang pakilabang niya? Bukod sa pagiging driver-operator niya. Kung siya ay driver, susweldo siya bilang driver at siya ay may mga benefits ayon sa itinatadhana ng batas. At meron pa siyang dividendo. Kaugnay ng tinatawag na yung share capital mo. Kaya business nga, business. So ganon. Lamang ka kung ikaw ay driver at isa ka ring operator. Yan. Magkano na kayo, no? Yung halimbawa, yung biyahe ng isang driver, ilang oras, magkano yung tinatanggap sir ng mga driver? Halimbawa, ano yun, nakukuha nila weekly or monthly yung kanilang sahod? So, sa Cambio Cavite, meron na kaming mga member dito na may modernize na. So, ang ginagawa dyan ng iba naming kasama, base doon sa minimum, nilalagpasan nila yon. NCR minimum ang ginagamit nila na pamantayan. Kung 700, 700. So, meron pa yung tinatawag na profit sharing. So, pagka, halimbawa, lumagpas ka doon sa tinatawag na, kasi utang yan, karamihan niya, utang kailangan mailabas mo muna yung panggasolina, ilabas mo yung mga pang-maintenance, ilabas mo yung mga gastusin, yung mga inupahan, terminal. So, pag nailabas mo yan, saka palang lilitaw yung tinatawag na net surplus o kita. So, ibig sabihin, mula doon, doon na ngayong babase ng tinatawag na porsyento ng profit sharing. So, ang bubuhay kasi sa modernization, driver. Kaya hindi dapat natin tumamaliitin. Pagka walang driver, sorry ang modernization. So, ganun po. So, doon sa tinatawag na profit sharing, ano yun? By percentage ba yun, sir? O talagang minimum ibibigay sa... Percentage po. Percentage. May nagbibigay ng 10%, may nagbibigay ng 5%. So, depende po sa ruta Kasi may mga rutang maigsi, siyempre, mahina lang din naman ang kitaan doon. Meron na mga mahaba ang ruta. So, may kanya-kanyang may kanya-kanyang patakaran sila. Basta hindi lalabag sa labor law. Umabot din may mga dito, sir. Halimbawa, may umabot din na minsan sa 100 sharing ng driver. Minsan nga raw, 1,000 Oo. Kasi yung argument nila dati dyan, kasi sabi nila, dati umuwi ako ng net ko 1.5 sa pagbiyahe ko, o minsan pag siniswerte, umuwi ako ng net ng 2,000 pag siniswerte. Yun nga, dati pa yun, kung sa traditional jeepney, wala kang SSS doon, wala kang PhilHealth doon, wala kang ano-anong mga benefits doon, wala kang dividendo doon, di ba? That's why ganun yung Opo, yun patayan yun. Patayan? Oo. Hanggat kaya mo nga bumiyahe, bibiyahe ka. Kaya mo kitain nyo. Kaya lang, tatagal ka kaya na 1 linggo. Magkaganon ang gagawin mo. So, ibig sabihin, lilikha ito ng trabaho kasi papasukin na natin dyan yung tinatawag na fleet management. Yung ibig sabihin, ng isang ruta, kung kinakailangan mag-3 shift ang biyahe, 3. Meron na mga ruta na 2 shift lang. So, ibig sabihin, nakakapagpahinga ng maayos
ang mga driver. Sa loob ng isang linggo, kailangan din mag-day off niyan ayon sa batas ng paggawa. So, ganun po yung kaibahan. Ibig sabihin, yung traditional jeep na dati, pagka naisipan niyang mamahinga, siya lang ang may karapatang magpasya sa sarili niya. Kung kailan niya gusto lumabas, saka siya lalabas. Alam mo, labasan ng eskwela, labasan ng manggagawa, saka lang siya lalabas. Pagka nahatid na sa paggawaan o sa eskwela, papahinga na siya. So, paano naman yung ibang pasahero? Kaya doon nagkakaroon ng tinatawag na ang kasagutan dyan ay fleet management. Kasi yan ang lumilikha ng ng traffic. Kasi pagkalabasan na, sabay-sabay nalalabas ang mga namamahingang mga driver. So ngayon, ang mangyayari niyan, sila mismo nagbabardagulan sa kalsada. Kaya makikita nyo minsan, yung kapwa driver, nag-aaway, nag-aagawan sa mga pasahero. Kahit sa bus. Ganun nangyayari, madalas sa aksidente. Kaya nga ang EDSA, nilagyan na ng tinatawag na barandilya para walang barakuhan doon sa sa pagkuha ng pasahero. So ganun, yun ang diwa ng fleet management. Kung yan halimbawa every 5 minutes kailangan may tatakbo. Every 5 minutes kailangan may susunod na diyan. Parang trend, ganon. Hindi sila dapat nagbabardagulan sa kalsada para maiwasan ang traffic, maiwasan ang aksidente, at ang mga pasahero ay hindi na kailangan mag-abang kung kailan maglalabasan yung mga jeep. May oras. So, ganun po yung plano ng modernization. Oo. So, kasi sinasabi ng may mga kasi, may nasunog yata na ilang unit ng na yun, no? Apo. Modern type jeepney. At yun, parang sinakyan na sa kapisto. Hindi rin maganda yung pagkagawa ng ng modern type jeepney. Parang taksan na, sinasabi ng wala naman tayong magagawa sa ayaw. Gumagawa talaga sila ng dahilan dahil ayaw nila sa modernization. So, yun na yun. Kung ano-anong fake news na yun, pinalalaganap nila. So, karapatan nila yun. Kung yun ang paniniwala nila. At saka, huwag natin sabihin na yung tinatawag natin na hindi gawang Pinoy. Kasi wala namang pabrika ng makina ang Pinoy. Lahat naman yan galing sa ibang bansa. Ang atin lang dito, may kakayahan tayo yung body. Kahit nga gulong, walang pabrika ng gulong dito sa atin Wala nagpo-proseso So, ganun. Oo. So, wala namang sir, salungat sa mga sinasabi, daw na mga nagpa-back out na mga intro na dyan sa inyo sa Cambio, may mga nangyari pang ganyan? Yung back out, natural na yon doon sa mga hindi pa nakakaintindi. Kaya napaka-importante na merong mga training ang pumapasok sa mga kooperatiba. Training, ibig sabihin, may mandatory training ang CDA para sa mga transport. May mandatory training din ang OTC para pa rin sa mga transport. So, ganon. Yun yung mga hindi nakakaintindi. Biruin mo nga katulad niyan, sinasabi mo, manibela. May nabulungan yung manibela. Sabihin, mag-withdraw na raw. Sabihin mo doon sa board ng ganitong kooperatiba, transport cooperative. Bigyan ka na ng withdrawal. Nangyayari, hindi ka naman namin member, bakit ka mag-withdraw? Hindi ka pa namin tinatanggap. Kasi sa pagtanggap, may mga pamantayan. Kailangan, makatraining ka muna, naintindihan mo kung bakit ka papasok sa kooperatiba. So, ganun po. Totoo yun, may nagbaback out kasi hindi nila naintindihan. Oo. So, ngayon, kamusta naman yung sir? Ano yung mangyayari dito sa tingin nyo? Halimbawa, sa tingin ng Cambio, ano yung mangyayari sa mga
mga traditional jeepney na ito na hindi pa rin nagpa-consolidate o hindi pa rin nagpa-miyembro sa mga cooperative. Ano sa tingin nyo nung mangyayari sa kanila? Yan hanggat sinusuportahan ng mga LGU, mananatili yan dyan. Pero pagka na-tsempohan naman ng LTO yan, bahala na sila dyan. Pero sa totoo lang, ang mga hindi nag-consolidate, ang mga ayaw na sa transport, meron pong programa ang gobyerno dyan. Kung gusto mo humiram ng puhunan, kung gusto mo mag-training ng ibang klase ng negosyo, meron pong inaalok ang ating pamahalaan tungkol dyan. So, hindi pa rin sayang kung kanila lang iisipin. Kasi wala naman tayong magagawa, batas na yan eh. So, dalawa lang yan. Susuway ba tayo o susunod tayo sa batas? Pag di tayo sumunod, kailangan doon tayo sa bundok para walang madadamay na sibilyan. Walang batas. Walang batas eh. Ayaw na sumunod sa batas eh. Kahit nagabundok ka na, kapag kamalit ka sigurado mo na nagot ka pa rin sa batas. Yan sinasabing, matawag yan yung ignorance of the law is, Kasi, ayun, lagi nila sigaw, laban, ang piniperwisyo nila dyan, pasahero. So, wag natin tingnan na in-between lang yan sa gusto at ayaw ng consolidation. Wag natin tingnan yung kooperatiba at saka yung mga operator. Ang tinitingnan natin dyan dapat yung pasahero kasi ang hanap buhay po ng transport ay magserbisyo sa mga mananakay sa abot ng magandang maibibigay na serbisyo. So, ganun po. 23 ba yun? 24 na, ilan yun sir? Yung 23. 23 na abot siguro ng ng libo yung higit siguro 1,000 yung mga membro nito. Maaari. Kasi, yung iba naman kasi talaga, konti lang sila eh. Yung mga maiksing ruta, maaari din, aabot din siguro ng 1,000. Sige. So sana ano yung last na lang Sir Louie. Yes. Message na lang sa mga sa mga traditional jeepney na hindi pa nagpa-consolidate at of course sa mga sa mga miyembro na ng kooperatiba. Okay, doon sa mga hindi na nagpa-consolidate, hanapin nyo yung mga OTC, LTFRB sa inyong mga lugar, LGU, no? Hanapin nyo kung saan man kayong lugar, meron po yan na tinatawag na may programa ang gobyerno dyan. Kung gusto nyo mag-aral, kung gusto nyo magnegosyo, meron po silang ibibigay na munting puhunan bukod sa training. So, yan yung mga yung mga tinatawag nating ayaw magpa-consolidate. Kasi tapos na po deadline eh. Kahit gustuin man nila magpa-consolidate, hindi na rin sila tatanggapin eh. At pangalawa, doon sa mga sinasabi natin nasa loob na ng kooperatiba, may mga pamantayan pa rin po sinusunod yan. Kailangan pa rin talaga more training and education about transport cooperative. Nang sa ganon, magkakaintindihan lahat ng mga kasapi. Kung ayaw mo mag-training, malaya ka na umalis. Kasi kung hindi ka magti-training, hindi talaga kayo magkakaintindihan ng mga kasama nyo, pamunuan nyo, at kapwa nyo mga kasapi kung kulang kayo sa kaalaman sa pagpapatakbo ng transport cooperative or corporation. So, ayan po. Oo, sige. Sir Louie, maraming salamat sir at least nakapag-usap tayo at nalaman natin yung mga benepisyo din galing sa mga na ito, sa mga kooperatiba. Kagaya sa kooperatiba ninyo dyan sa Kapito. Sir, maraming salamat. Sir, iabol ko lang baka gusto nyo pa ng mga ilang information, meron po akong YouTube channel, Driver ng Hari. Dalawa yan, medyo hindi ko na naasikaso nga pero nandyan yung aking mga dati, yung mga nakaraan taon, nandyan yung aking mga video about sa transport.
At may Facebook din ako. Ito nakakuha sa akin, nakakuha nyo po. Yan, messenger ko yan, Louie Tabios. Yan po yung sa akin Facebook. So, bali, shoutout ko na lang. Maraming salamat diyan sa ating Bombo Radio Kalibo. Thank you po. Magandang gabi. Sige, salamat. Thank you so much kay Sir Louie Tabios. Okay. Mga kabungko. Okay, yan na interview sa akin ng Bombo Radio Kalibo. No? Kalibo, malamang yun, Aklan yun, di ba? Bisaya. Okay. Thank you. This is Driver ng Hari. Ang inyong organic friend, purot natural. Walang chemical. Maraming salamat kay Sir Billones na binigyan tayo ng pagkakataon na may paliwanag natin ang bahagi ng Cambio Cavite, siyempre sa Cavite. Okay, alright, babu.